Bureau of Customs sa Philippine Air Force, ayan, maglilipad, ayan, parang darna, ha? Ng karagdagang bigas sa tent at mga relief goods, relief supplies patungong Cebu. Ayan, dapat bilisan yan. RS number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel, nasa Cebu ka pa ba? Lakay, mula sa Cebu, nandito na tayo sa Villamor Air Base, headquarters ng... So nakapaligo ka na, ha? Ayan. Nakaligo naman, Lakay. Kaya lang, kinabahan ako, hindi ko alam kung sa ko hanapin yung droga sinasabi ko. Baka batukan ako ni Commissioner Ariel Nepomuceno rito. Pero yung mga nakumpis ka nila. Palipad na ito, Lakay, anytime itong higit sa 1,000 tent mula sa Bureau of Customs na ihahatid ng Philippine Air Force patungo sa mga nayanig ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Kabilang dito ang 1,000 at 87 short-term tent at 56 na rapid emergency tent. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, dati ring hepe ng Office of Civil Defense, nabatid nilang pansamantalang tirahan talaga ang unang kailangan ng mga biktima. Kaya nagkakasa naman sila ng pangalawang batch din ng relief na magkakarga naman ng mga construction material. Ganito rin ang sinabi ng kasalukuyang pinuno ngayon ng OCD, the Undersecretary Harold Cabreros. Sabi ni Cabreros sa panayam sa Villamor Air Base, makatutulong itong mga tent sa mga residente ng Bugo, San Remillo at Medellin na silang mga pinaka-apektado nitong lindol na kumitil sa buhay ng higit sa 70 katao. Bukod dito, may 100 sako rin ng bigas, 50 units ng mobile power supply at isang bio-toilet na ikakarga itong C-130 ng Philippine Air Force patungo sa Napinsalang probinsya. Pakinggan natin ang ating panayam. Kung OCD ito, then dadali sa LGU, bahala na yung LGU kung saan nila dadali yung mga generate natin. Mas alam nila yung local situation. Edniel, ano yung mga padala ni Commissioner Ariel Nepomuceno? Ano mga may Bugatti ba diyan? Actually, kasi galing siyang NDRRMC, Lakay, kaya talagang active talaga si Commissioner. May Rolls Royce ba diyan? May mga ma-stake ba diyan? O kaya ukay-ukay? Ay, mga nakukumpis ka ba sa customs? Ukay-ukay pwede yun kasi damit. Mga Lakay, mga priority nila ngayon talaga tent at construction material. Tapos syempre, sinisingitan na nila ng bigas para naman doon sa mga kababayan natin. Ayan, bago lang tayo, nakababalik lang natin, Lakay, mula Cebu kagabi. Gabi tayo nakabalik na Manila, pero doon pa sa ating mga huling pag-ikot sa lalawigan nitong weekend, itinatayo na ng pamahalaan, Lakay, 3 major tent cities ito dyan sa probinsya, particular sa Northern Cebu. Ito binabagit natin lungsod ng Bugo, dyan sa may San Remigio, at ito nga sa Medellin. Dito mukhang ilalagay itong 10 cities. Of course, sabi nga ni OCD o ni BOC Commissioner Nepomuceno, depende na doon sa lokal na pamahalaan. Dahil kung matatandaan mo, Lakay, doon sa mga huli kong report sa inyo last week, marami sa ating mga kababayan pinipiling matulog sa mga kalsada. Ay, oo. Tama, sa takot. Takot sa nasa bukid na ngayon iba, di ba? Oo, Lakay. At saka, yung i-describe ko lamang, Lakay, yung itsura ng aftershocks doon, kapag umuga yung lupa at ikay nasa sementado at the asphaltong platform, yung usual lang na uga. Pero nakatatakot, Lakay, kapag nag-aftershock tapos nandun ka sa may bulubunduking area. Kasi doon naririnig mo yung vibration. Ganon. Ramdam, Edniel. Hindi lang, yun nga, Sister Alin, hindi lang siya ramdam. Naririnig mo rin yung galit ng lupa. Ano yung dagundong sa ilalim ng lupa? Naririnig mo. Wow. Correct. Kapag wala ka sa sementado. Kaya imagine na lamang yung takot ng ating mga kababayan, maintindihan mo rin sapagkat yung kanilang mga sitwasyon doon, pahati sila eh. Gusto nilang mailigtas yung sarili nila sa posible pang pinsala at the same time, gusto rin nilang mabantayan pa yung kanilang mga properties. Yan ang dilema ng pinag-aaralan ng OCD at PBOC sapagkat yung ilan sa mga kababayan natin nakatira directly sa ibabaw ng active fault, itong bagong discovering Bugo Bay Fault na siya nag-cause ng magnitude 6.9 na lindol sa probinsya. Kaya yung mga ahensya ng pamahalaan na dito, nakasentro sa Metro Manila, ang unang-una nilang talagang iniisip na ibigay tent at construction materials sa ngayon, mailayo na yung ating mga kababayan doon sa panganib pang mga lugar dahil na lamang ng ibabaw ng Bugo Bay Fault. Edniel, napuntahan mo yung di ba, yung sinasabi ni Director Solidum na may dati nang may sinkhole pero bumuka na ngayon. So kumusta ito? Gaano kalalim ba itong mga sinkhole na ito? Gaano kalapad diyan? Tsaka saang mga area itong mga napuntahan mo na mga sinkhole?
yung tatlong bayan, Lakay at Istel na binabanggit ko, yun talaga yung may maraming mga sinkhole. Nagre-range sila sa maliit na sinkhole, sa malalapad na butas. Meron din sa Daang Bantayan sa Cebu. At ito nga yung binabanggit nga ng PBOX na resulta pa rin nung malakas na pagdilig dyan sa lugar. Kung i-describe ng ating mga kababayan, malalim na yung hanggang, mababaw na, rather yung hanggang dibdib lang. Ganon yung itsura ng mga butas dyan. At saka kagaya nito, yung Bogo Bay Fault na lamang kung tawagin ng PBOX. Dati wala raw yan. Yan ang binabanggit ng mga residente. Kaya noong lumindol, nagulat sila, kinabukasan ng pagsikat ng araw, yung aftermath na, malalaking bitak ng lupa ang tumambad sa kanila dito mismo sa kanilang mga community. At saka may sinkhole daw na may tubig pa, Edniel? Oo. Oo, Lakay, nakita ko nga rin Parang yung balon? Oo, yung mga, syempre yung mga groundwater sa ilalim ng lupa talagang lilitaw. Pero buti na lamang, kung di ako nagkakamali, Lakay, sa ngayon, maliban dyan sa mga report ng casualties ng pinaka-earthquake o main quake, wala namang injured pa doon sa mga o malalang pinsala sa buhay ng tao, yung mga sinkhole na karaniwan lumilitaw doon sa mga lupa. Yun nga, Lakay, kaya nakakatakot yung aftershock dahil yung pag-uga ba o yung pag-uga may tunog din nararanasan o naririnig, baka mamaya bigla na lang magkabutas doon sa kinatatayuan mo. Kaya panawagan natin doon sa mga ahensya pa ng gobyerno, maliban dito sa customs ngayon at Philippine Air Force syempre, bilisan pa yung paghahatid ng mga modular or temporary shelters patungo doon sa Cebu nang sa gayon ay mapanatag naman yung ating mga kababayan at mailikas sila doon sa mga pending pang panganib dahil tuloy-tuloy yung aftershock ng ating lisan itong probinsya. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Edniel. Wala rito sa Villamor Air Base, nakaangat na itong nakabukas na itong pabalik ka ng Cebu uli? Babalik ka ulit ng Cebu? hindi na muna, Lakay. Bakit? Walang mag-embed dito sa walang i-embed na media po na dito sa C-130. Kaya balik ko lamang at tira natin kung anong mga magiging development. So, dito pa rin tayo sa Villamor Air Base. Balik sa inyo, Lakay at Israel.